Kung OFW ka, malamang naitanong mo na ito. Hindi ko alam kung saan napupunta ang pera ko. Hindi ka nag-iisa, kabayan, at kadalasan, hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil mali ang tinututukan mo. May isang simpleng idea ang 80-20 principle, pero gusto ko munang linawin na ang 80-20 principle ay hindi content sa blog, hindi apps, at hindi rin negosyo, kundi isa itong prinsipyo na galing sa isang libro na milyon-milyong buhay na ang nabago sa buong mundo. Ang tawag sa libro, The 80-20 Principle ni Richard Koch. Simple lang ang idea nito. Sa halos lahat ng bagay sa buhay, pera, trabaho, negosyo, relasyon, hindi pantay ang epekto ng ginagawa natin. Ibig sabihin nito, hindi lahat ng effort mo, pantay ang balik. Hindi lahat ng gastos mo, pantay ang sira. May ilang bagay lang na sobrang laki ng epekto. At iyan ang tinatawag na 80-20 principle. 20% ng ginagawa mo ang dahilan ng 80% ng resulta. Ibig sabihin nito, hindi lahat ng ginagawa mo, pantay ang epekto. May ilang bagay lang na sobrang laki ng ambag at marami na halos walang silbi. Sa pera, ganito rin ang nangyayari. Hindi lahat ng gastos ang sumisira sa iyo. May ilang gastos lang na paulit-ulit at tahimik na umuubos ng pera mo. Maraming kabayan ang nagtitipid sa mali. Nagtitipid sa pagkain, nagtitipid sa maliit na luho, nagtitipid sa araw-araw. Pero hindi nila napapansin, may ilang gastos na paulit-ulit at tahimik na umuubos ng pera. Halimbawa, may kabayan na nagtitipid sa pagkain, pero may 15,000 monthly car loan na hindi naman kailangan. May kabayan na nag-aalaala sa maliit na luho, pero may 5 subscriptions na hindi naman ginagamit. May OFW na nagbabudget sa pagkain pero walang limit sa padala sa pamilya. Ang ibig sabihin, hindi ka nauubusan ng pera dahil sa maraming maliit na gastos. Nauubusan ka ng pera dahil sa ilang maling desisyon na inuulit mo buwan-buwan. Iyan ang 80-20 principle sa totoong buhay. 20% ng maling gastos ang sumisira sa 80% ng ipon mo. Kung OFW ka, tanungin mo ang sarili mo. Alin ang madalas? Alin ang malaki? Alin ang paulit-ulit? At idagdag mo na rin ito. Alin ang kaya kong putulin na hindi sisira sa buhay ko pero sisira sa maling lifestyle ko? Karaniwan ito ang 20%. Lifestyle upgrade na hindi kailangan. Subscriptions na hindi ginagamit. Padala na walang limit. Minsan lang na naging madalas. Hindi marami, pero malaki ang epekto. Kaya kung hirap kang buuin ng emergency fund, hindi mo kailangang tipirin ang lahat. Kailangan mong putulin ang maling 20%. Kapag natanggal mo ang leaks, gumagaan ang emergency fund. Bumibilis ang progreso. Hindi ka pagod sa pagtitipid. Uulitin ko ito. Hindi ka yayaman sa pagtitipid ng maliit. Uunlad ka sa pagtigil ng mali. At ang mali, madalas hindi marami. Pero paulit-ulit. Kung OFW ka, tandaan mo ito. Hindi lahat ng gastos pantay ang epekto. Hanapin mo ang iilang mali at doon ka mag-focus. Ang tamang focus ay mas malakas kaysa sobrang disiplina. Muli, this is Money Talks TV.
Tuwing Lunes, inaayos natin ang focus para ang sistema ng isang OFW ay gumana kahit simple lang.